Good evening po everyone. Ang isi-share ko lang po is ngayon is yung about sa second seal, which is yung the red horse rider sa Revelation chapter 6 verse 3 to 4. So ang topic po natin kasi kahapon is first seal, which is ang tinukoy po natin is white horse. Ngayon po is red horse, second seal. So sa Revelation chapter 6 verse 3 to 4, sabi din na, when he had opened the second seal, I heard second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and power was given him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So ang dinidescribe dun sa second seal is yung rider na yun, binigyan sila ng yung kill one another, and sabi doon na binigyan siya ng tabak, yung great sword. Sa second scene na to is ni-revealed na siya ay pula. Bakit ba siya ay pula? So, pag, di ba, sinerch natin ang meaning ng color ng red is about sa blood. And it was the same rider na si Satan, di ba? Dun sa love ng, yung four-horse rider na yun is lahat sila is nagawa ni Satanas. Same spirit sila. Different spirit sila, na yung mga kabayo na yun is nag-iiba-iba lang ng kulay. Pero pare-parehas lang siya. Parehas lang sila. So, yun nga, dahil nga yung una is white, nag-turn siya sa red. So, white is switching to red. So, this was the next stage of Satan trail, na ito yung fulfillment of prophecy. Nasabi dun sa mga Kristiyano na mapapersecute sila. Yung sabi dun na mapapersecute sila and mamamartyr sila. Mamamatay sila sa pamamagitan ng paniniwala nila. Sa paniniwala nila sa gospel. So, itong Matthew chapter 24 verse 9, sabi doon na, then shall they deliver you up to afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Ibig sabihin, mamamatay sila sa pangalan ng etong red horse is sinisimbolize sa persecution and tribulation. Bakit siya sinabing persecution and tribulation? Persecution kasi nangyari siya noon, and tribulation dahil mangyayari siya uli. So, ito yung leading ng inquisition of, holy and ng, ayun, it was a time when yung great beast na yon is nag-persecute siya ng mga Christian. Tinatawag natin siyang Mother of Harlot. Ayan. So tinatawag natin siyang Mother of Harlot, nag-persecute siya ng mga Christian, millions of Christian, iba-ibang torture yung ginawa niya dun sa mga Kristiyano. So naghintong yun ng kamatayan, na included yun kay Joan of Arc and Saint Patrick, diba? Ni-record sa history na kapag pumunta ka sa history, ito yung time ng Saint Augustine, which is time ng 300 AD until 1850 AD, yung 68 million Protestants, 'di ba? Namatay sila sa pamamagitan ng persecution. And because dahil nga nag-disagree sila dun sa doktrina na hawak nila, na ino-offer sa kanila, dahil nga may pinaninindigan sila. So pinatay sila, nagkaroon ng persecution, minartyr sila. Ito yung time nung diyan nagro-road yung red horse. So, kapag tinapat mo yung second seal sa seven church ages, ito yung tinatawag natin na Age of Smyrna, which is, ang tapat niya, ang meaning din ng Smyrna is from the word mir, martyr. Ibig sabihin, dun pinatay yung mga Kristiyano, which is same dun sa panahon ng second seal. So, itong spirit of Nicolaitan is hindi pa din siya nawawala. Pero yung sistema niyan is nausog. Dun sa age, ibig sabihin lahat ng panahon ng age, merong Nicolaitan spirit. And communication na sabi dun, yan yung Nicolaitan spirit, para mo ding minamartyr, diba? May parang binigay na example dun na hindi ka nagiging open-minded. Hindi parang hinaharm mo sila sa pamamagitan ng salita, which is tabak yun. And yun yung humble spirit na yung humble spirit na lumalapit sa iyo is itinutulak mo. Ayun yung basic na example ng Yesang Nicolite.
yung sa martyr, sa persecution, madaming namatay sa lahat ng ages na yun. Sa 7 church ages, madaming namatay. Dito naman po tayo sa dahil nga sa Smyrna, ito yung God's second beast na katapat ng Red Horse. Itong Red Horse Rider na yon is itong katapat niya is yung calf. 'Di ba kung sa una is merong lion, next naman is yung calf. Pero ito opposite siya nung lion. Meron siyang humble spirit, which is the spirit of a beast of burden, a beast of sacrifice. Ano ba yung beast of burden and beast of sacrifice? Ibig sabihin nun na yung mga saints dati, during that time, willing sila na ibigay yung buhay nila para sa paniniwala nila, yung gospel. Ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang i-offer sa kanila, hindi pa din sila nag-change ng belief dahil lang doon. Yun, kasi madaming ang pinagagawa sa kanila na torture para lang i-reject nila si Kristo. So, itong gospel na to, kahit ano pang cause niyan is inalay nila yung buhay nila para doon. It was given as a Christian in this age that kailangan mayroong yung ox spirit, yung i-burn nila yung burden, sacrifice till death. So, the burden of sacrifice till death, yan yung meaning ng calf. And meron silang humble spirits. Ibig sabihin, kahit pinapersecute na sila, tinatorture na sila, is hindi sila nagreklamo. Hindi sila nagreklamo at inaccept nila yung fate nila. Etong madaming pangyayari nun, katulad nung yun nga yung pinakain sila sa leon, isa yung mga example ng persecution. Ibig sabihin sa history is meron talagang nangyari. And nandun pa rin yung tatak ng faithfulness nila hanggang sa kamatayan nila, na binigay nila yung sarili nilang buhay para sake ng word of God. Kasi nga, alam nila na may kahuhuntungan sila. Yun yung red horse is driven by a blood with an hungry devil. Sa Hebrews chapter 11 verse 36 to 38, sabi na talks about the saints in this age. And other had trial of cruel mockings and scourgings, and moreover bonds and imprisonment. They were sawn and asunder, were tempted, were slain with the sword. So yung slain with the sword, ayan yung hawak nung red horse writer na yung malaking tabak, ayun yung ginamit sa kanila. So, yung dito sa una na persecution and tribulation, nangyari na sa dati sa Smyrna, pero tribulation is mangyari pa din. Yung tribulation na yun is, ito yung time ng future na mangyayari. Pero sa gitna ng church ages, meron doon na sinabi na yung mother of harlot is, di ba naging pula siya? Dinescribe siya sa Bible na naging pula siya kasi nga, yung cup na iniinom niya is, blood of the saints. Yan yung mga Kristiyano na pinatay niya hanggang sa naging pula siya. Yun yung sinisimbolo ng blood, nung red. Dahil mangyayari ngayon sa tribulation at hindi tayo papayag na mapupunta tayo sa tribulation, mararanasan ulit natin yan. Kung ano yung naranasan ng mga old saints doon na persecution and martyred, kailangan nating magpatuloy, and kahit ano pa yung cause ng gospel na yun is kailangan nasa atin pa din yun, hindi dapat mawawala. So hanggang sa rapture is para makapunta tayo sa rapture. Ayun lang po. So, kailangan makapunta tayo sa rapture para hindi mo na maranasan yung tribulation period. Okay po. So, thank you po sa